Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong money reading for April 2024. Titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances. Ngayong April, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong 30% discount. Extended yan hanggang March 31, 2024. So, kung gusto nyo mag-book, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Okay, Capricorn. What's up ngayong April 2024 sa inyong kaperahan? Wisdom. Maaring iba sa inyo, kayo ay mag-aaral, pag-aaralan, or i-enhance nyo pa yung mga kaalaman nyo ngayon. Doing some research. You also have, wow, prosperity. Yes. Money is coming to you. Kung kayo ay may farm, may mga tinanim kayo, gulayan, prutasan. Ayan, so ito ay, meron kayong magandang ani. Oo. So, yung iba naman, ito yung mga inifortan mo, tranabaho mo, no? Yan ay magbubunga na. Fruits of your labor. Ngayong April. You also have harmony. Balance, no? When it comes to your finances, your career, your business. So, I think mababalance mo na yung oras at panahon mo para sa sarili mo, sa family mo, sa career mo, sa pangarap mo, sa iba't iba pang bagay na importante sa'yo. Yes. So, yung iba sa inyo, meron din kayong mga creative na gagawin ngayong April. Pwedeng may mga creative ideas kayo, no, na mas lalo nyo pang pag-aaralan. So, example na naging interesado kayo sa paggawa ng bag. Tapos, i-research nyo paano gumawa ng bag. Yung iba mag-aaral talaga. Yeah, mga ganon. Anything na interesting para sa inyo. You want to know more about it. And, maaring ito yung magbigay sa inyo ng prosperity. Diba? Let's see your overall energy. Overall energy ng mga Cap. Wow, you have the Star. You have so much inspiration ngayong April. You are divinely guided. No, this is also wish fulfillment. I feel like meron kang pinagdadasal, no, na matagal na sa career mo, sa trabaho, sa business mo, na matutupad ngayong April. You have the King of Swords. So much power. Yung iba sa inyo, may leadership role. Pwedeng meron sa inyong makakakuha ng managerial position. Magiging leader, magli-lead kayo ng tao. Oo. The Star is also the energy of Aquarius, which is about community. You are gaining influence, okay? So, yung iba sa inyo, Capricorn, sa trabaho or sa career nyo or sa business nyo, you are building influence. Oo. So, isabihin, maaring maraming makakakilala sa inyo ngayon. Yung tipong i-recognize yung inyong galing, yung talents mo, or whatever you are creating or doing. Let's see your challenge. Ano yung challenge ng mga Cap? Peace. 5 of Wands and the Fool. Okay. As a challenge, yung iba sa inyo, possible na may pagka-competitive, no? Kaya lang, okay lang naman yung competition as long as it's a healthy competition. Halimbawa, merong nakikita ka na umuunlad, no? They are doing what they like or what they love, and nakikita mo successful sila.
gamitin mo yon as inspiration. Okay? Para i-improve pa yung sarili mo. So, some of you, medyo mag-ingat, no? Kasi maaring meron kayong iti-take na risk ngayong April. Pwede kasi itong padalos-dalos, no? Yung tipong gusto mo maging competitive sa isang tao, tapos magdedesisyon ka ng biglaan na hindi mo pinag-iisipan. So, be careful. Kasi baka hindi yon maging pabor sa'yo yung resulta nun. So, yeah, just focus on yourself, improving yourself. Let's see your opportunity. Ano yung opportunity ng mga Cap? You have the Hermit and the Knight of Swords. So, as an opportunity, may pagkakataon kayo na to be with yourself, no? Maari kasing may mga times na marami kang laging kasama, mga nakakausap, may mga times na wala ka ng oras para sa sarili mo. So, you have the opportunity to focus on yourself, improve on yourself, lalo na kung may mga times na medyo maiinitin yung ulo mo. So, I think ngayong April, you will work on your, parang shadow work, no? Mas magiging aware ka sa mga bad habits mo, unhealthy habits mo, or yung mga attitude na alam mong it's not helping you to grow, no? So, you are improving yourself. At least may awareness. Oo. Yung iba kasi walang awareness sa kanilang attitude towards work, towards the business, and towards people. So, minsan, hindi nila alam na nakakasakit na sila ng damdamin ng ibang tao, no? Lalo na kung ikaw ay isang boss. So, maaring may mga pagkakataon na nakakapagsalita ka ng harsh sa iyong mga tauhan na imbis na ma-motivate sila, parang nade-degrade sila. So, I think you are going to work on with your attitude towards leading people, okay? To improve yourself. So, let's see your blessing. Oops. Okay. You have the Judgment card and the Eight of Swords. So, as a blessing, I think meron kang ile-let go. Oo. Ile-let go mo yung mga limitations mo. Yung mga bagay na feeling mo hindi mo kayang gawin. I think ito yung risk na iti-take mo, kaya nga challenge din sa'yo yan eh. If you are willing to take the risk. Itong risk na to, it has to be well calculated. Okay? Na pinag-isipan mo talaga. Yan o, may awakening, reassessing yourself. I feel like, minsan kasi binibigyan natin limitasyon sa sarili natin na, ito lang yung kaya kong gawin, hanggang dito lang. But no, sabi nga, limitless tayo eh. We can do things. We can create things. We can accomplish things. Kung talagang maniniwala lang tayo na kaya natin gawin yun, and we will take action. So, as a blessing, I feel like you are freeing yourself, no? Ipalalayain mo yung sarili mo sa limitations na to. And the Judgment card is about rebirth. So, this is a brand new you. Meron kang parang reinventing yourself, no? Maaring merong lalabas na bagong version ng sarili mo. Mas malakas, mas confident. Let's see what else. Capricorn. You have Jupiter in Gemini in the third house. Third house is about communication, networking, learning. So, with Jupiter here, I think marami kang gustong pag-aralan. That you will gain so much wisdom. You have Saturn in Cancer in the fourth house, charity. Yung iba sa inyo, meron kayong mga tutulungan na family members, or merong mga tinulungan mo before na tutulong sa'yo ngayon. And for some of you, maaring kailangan nyo sa ngayon na mag-give back sa ibang tao, no? Doon sa mga taong sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo, na tumutulong sa'yo, hindi lang sa financial but also yung effort, no? So, it's time to give back. Kasi when you give back, meron kang blessings na marireceive. You have Saturn in Sagittarius in the ninth house.
merong dollars dito, may pera. So, I feel like kung ano man yung mga pagtatrabahuhan mo, aaralin mo, magiging rewarding to sa'yo. Kasi Saturn is the planet of karma and also rewards and discipline. So, kung disiplinado ka na magawa or ma-achieve yung goals mo, you will be rewarded by the universe. Inherent wisdom is emerging at this time. Watch it and ready yourself for a rebirth. 'Di ba? So, itong basically yung pinaka summary ng reading ninyo. Meron kang wisdom na nag-emerge ngayon. Merong bagong ikaw. It's a brand new you na nag-emerge. The wisdom and messages of the divine are within you. So, some of you, mga spiritual workers, no, who are also sharing their knowledge and skills to others to help others heal. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye.